if yung B, okay, so what if yung B is equivalent to A, okay, or A is equivalent to B, okay, so ang gagawin natin, we let B is equivalent to A, so parang ganun yung mangyari, okay, so kaya ang mangyari dito sa unang equation, okay, so sign muna tayo. So kapag we let B is equal to A or let A is equal to B, kahit ano naman. So lalabas yung B natin will be equivalent to A. So kopyahin natin yung sign sum. So A plus yung B magiging na siyang A. Okay, kasi equivalent yung A is equal to B. Okay, so yun yun. Tapos dito naman sa kanan, okay, sulat nyo lang. Okay, pero yun nga lang, papalitan nyo pa rin yung B ng A. Okay, so parang ganyan. Cosine A, sine of A. Yan. So lumalabas dito, kapag meron tayong A plus A, it is equivalent to 2A. Okay, kaya lalabas na yung double angle natin. Kasi 2 times angle A. Okay? And equivalent siya sa sine A, cosine A. Okay? Pagpinrong natin. Okay, then dito, pwede natin i-rewrite to na mauna yung sign. Okay, para mas obvious sa inyo. Pwede natin siya i-combine. Okay, so sine A, cosine A. So parehas lang to ha. Itong nandito sa taas, saka dito. Okay, so therefore, makikita nyo dito sa right-hand side, sine A, cosine A, plus sine A, cosine A. So dalawang sine A, cosine A. Kaya therefore, pwede natin i-rewrite yan as 2 sine A, cosine A. Okay. Yun na yung magiging double angle natin for sine function. Okay? Ito na yun. So, ganun lang. Ganun lang ka-simple yung pag-derive natin. Okay? And next is, paano naman sir yung double angle identities for cosine? Okay, so ito naman ang gagamitin natin. Itong pangalawa. Okay? So, ganun pa rin yung gagawin yung procedure. So, kopyahin nyo pa rin yung cosine sum. Pero, ganun pa rin. We let A is equal to B or B is equal to A. Then, we will replace yung B ng A. Okay? Kaya magiging siyang cosine A plus A. Okay? Then, palitan ulit lahat ng B ng A. So, cosine A, cosine B. Okay? Then, minus sine of A, sine of B. Okay, question? Nasusundan? Nasusundan ba, class? Opo. Okay, sige. Opo. Sige. So, dalawang A na naman dito. So, lagay natin dyan ngayon is cosine of 2A. Okay, kasi 1A plus 1A is 2A. Okay, then dito sa kanan, okay, palitan na natin yung B ng A. Okay, so dapat pala ginawa na natin kanina pero okay lang. Sulat lang muna natin ulit. Okay, so parang ganyan. Okay, then therefore, kung may dalawa, cosine A, cosine A na nakamultiply, so technically parang dot yan, okay? So pwede na natin i-combine yan as cosine squared A, okay? Then dito naman sa baba is minus sine squared A, okay? Yan na ngayon si double angle for cosine for cosine. Okay, so ito kayo. Okay? So kapag in-inspect nyo to, mapapansin nyo, sir, para may kamukha to. Okay. So i-clear lang natin ha. Kasi dito nagkakamali minsan yung mga estudyante. So kasi, kung maalala nyo, okay,
different to sa Pythagorean identity. Ha? So, it is different. Bakit? Kasi pero magkamukha kasi. So, kung maalala nyo yung Pythagorean identity. So, alam natin na yung cosine squared A plus sine squared A is equal to 1. Okay? So, Pythagorean yan, di ba? Tingnan nyo to. Hindi siya parehas, ha? Kasi ito minus at ito ay plus. Okay? So, yan yung paki-take note. Marami dito nagkakamali. Okay? Na akala nila ito is 1. Okay? So, kapag minus yung nasa gitna na sign dito, so cosine squared A minus sine squared A, hindi siya equivalent to 1. Okay? Equivalent siya to cosine of 2A. Okay? So, pag plus to, yun. Doon lang siya equivalent sa 1. Which is yun na nga yung Pythagorean identity natin. Okay? So, yun lang yung ita-take note natin. Then, next, kung titignan natin tong cosine na double angle, medyo special siya kasi marami siyang actually form. So, meron pa siyang ibang form. So, which is papalabasin natin. Okay? So, ang iba pang form ng cosine of 2A or yung double angle for cosine, gagamitin na natin ngayon itong Pythagorean, okay, identities. So, ibig sabihin, isulat lang natin iba pang form ng Pythagorean. Maalala nyo, so yung kung cosine ang ititira natin sa left hand side, transpose natin yung sine squared A, okay, sa kabilang side. Kaya ganyan. Kung sine squared naman ang ititira mo sa left hand, ita-transpose mo naman yung cosine squared A sa kabila. Okay. So ngayon gagamitin natin to. Papalitan lang natin yung cosine squared A muna, okay? Para mapalabas yung iba pang form ng double angle cosine. Identity for cosine. Okay? So, copy lang natin yan sa taas. Is equal to, siyempre, cosine squared A. Papalitan natin ngayon yan ng 1 minus sine squared A. Okay, pinalitan natin ha yung cosine squared A. Then, kopyahin pa rin. So, minus sine squared A. So, therefore, tanggalin lang natin siya sa grouping symbol. Then, magiging na siyang ganito. Okay. Yan. Tapos, minus sine squared A. Okay? Then, pwede natin i-combine ngayon itong sine squared A. May dalawa tayong sine squared A. Okay? So, therefore, ang isa pang form ng double angle identity for cosine is ito. Okay, so 1 minus 2 sine squared A. Okay, so ito yung isa pang form. Okay. Then, syempre, ginamit natin yung, pinalit natin yung cosine. Ito yun. Okay. Pero syempre, pwede rin natin i-replace yung sine squared A naman. So, i-rewrite ulit natin yung original nating equation. Papalitan naman natin ngayon yung sine squared A ng 1 minus cosine A squared A. Okay. Parang ganyan. Okay, so magiging na itong cosine squared A. Distribute nyo yung minus sign dito sa grouping, sa group na to. Okay. So, magiging minus 1. Minus times minus is positive. Cosine squared A. Okay, so therefore, it is equivalent to 2 cosine squared A minus 1. Okay, so yan pa yung isa pang form ng double angle identity for cosine. Okay, nasusundan. So, ibig sabihin kung inano natin yan, nilagyan natin ng numbers. Ito, parang tatlo ang form niya. So, ito si A, ito si B, at ito si C. Parang gano'n. Okay? So, ibig sabihin, pwede nyo gamitin yan kahit ano dyan sa
sa mga yan. Yan yung other double angle identities for cosine. Okay, so may question ba, class? Wala po. Wala po. Okay, sige. So, continue natin para matapos na natin lahat. Yung ano, kasi mamaya, once na matapos na natin tong identities, tapos na natin yung trigonometry. Okay? So, yung natitirang topic na lang sa ano, mag-upload na lang ako doon ng notes. Okay? So, yun. Okay, so kung wala ng question, punta tayo sa next nating solve, which is yung tangent. Okay, so tangent double identity. Double angle identity. Okay, so yan. Okay, so pag-solve ng tangent double angle identity, gagamitin natin yung tangent pa rin natin. So, ibig sabihin yung tangent sum. Okay? So, kung maalala nyo yun, ito yun. Okay, so sulat ko na. So, tangent of A plus B. Okay, so, wait lang ha. Okay. May ano ba? Parang may pumapasok eh. Okay, sige. Okay, so ito na yun. Sulat natin. Okay, so tangent A plus tangent B. Okay, over 1 minus tangent A tangent B. Okay, so yan yung tangent sum natin. Okay, so syempre, para makuha pa rin yung double angle, so we let A is equal to B. Okay. So we will replace B by A. Kaya magiging siyang tangent of A plus, okay, A ulit. Then lahat ng B, papalitan niya ng A. Okay, so kaparehas din ng ginawa natin sa kanina dun sa sine and cosine. Okay, so magiging siyang ganito. Okay, so ganyan siya. So therefore, meron kang dalawang tangent A sa numerator. So 2 tan A. Okay, then sa ilalim naman is 1, okay, minus tangent A times tangent A. So magiging tangent squared A. Okay, so yan. So ngayon, tangent of 2A is equivalent to 2 tangent A, okay, 1 over 1 minus tangent squared A. Okay, so yan yung magiging formula natin. Okay. Hindi nakikita ko si Dave. Gusto mag-join na. Okay, wait lang. Tuloy. Okay, sige. Hindi ko nakikita yung... Okay, sige. Okay, so to continue yung discussion. Okay, so may question ba dito sa double angle tangent? So, tangent double angle. So, ganun lang. So, once na palabas na natin to, so yun na yung tangent double angle. So, okay na. So, sine, cosine, and tangent. Okay, so kung walang question, proceed na tayo dun sa susunod. So, after ng double angle identities for sine, cosine, then yung iba pang form ng cosine, then yung tangent, okay, double angle identity. Okay, so ang next nating i-discuss
is yung half angle naman. Okay. So, next page tayo. So, ngayon, ang half angle, okay, sa pasensya na sa sulat, medyo di ako sanay talaga magsulat dito sa pad. Okay, so, yeah. Okay. So, ang half angle identities, ang gagawin natin is i-recall natin yung double angle identities for cosine. Okay. So, kung maalala natin, kanina lang naman to, sulat lang natin ang cosine of 2a is 2 cosine squared a minus 1. Okay. Then, isa pa niyang form, okay, is it is equivalent also to 1 minus 2 sine squared a. Okay, so yan yung dalawang form. Yung other forms of double angle identities for cosine. Okay, so ngayon, ang gagawin natin is express lang natin to in terms of cosine squared a and sine squared a. So parang ganun yung idea. So, unahin natin yung sa cosine squared a. So para siyang magiging ganito. Okay, so sulat lang natin. So ilagay natin tong sa left hand side. Okay, so 2 cosine squared a minus 1. Okay, then equivalent siya sa cosine of 2a. Okay, then gusto nating matira lang is yung cosine squared. So may minus 1. So gawin natin is ilipat natin siya, i-transpose natin siya sa kabilang side. Magiging siyang plus 1. Okay, or sabihin natin 1 plus, okay, cosine of 2a. Kapag na-transpose na natin sa kanan. Okay. Then, natira dito sa left-hand side is 2 cosine squared a. Okay, then, para mawala yung 2, divide nyo to ng 2. Dinivide nyo sa kaliwa, di-divide nyo rin sa kanan. Dapat. Okay. So, magiging sagot is cosine squared a, okay, is equal to 1 plus cosine of 2a over 2. Okay? So, ito pa yung other useful identity pa to. Okay? So, identity pa rin ito kasi. Pwede nyo rin ito magamit. Okay? Then, yung isa pang form is what if yung sine squared naman ito. Ang ititira natin sa left-hand side. So, magiging siyang 1 minus 2 sine squared a. Equivalent pa rin sa cosine of 2a. Okay? So, transpose natin yung... Actually, ito palang buo na lang kasi negative. Then, i-flip natin. Okay? Sana masundan. Parang mangyari is 2 sine squared a. Okay? Tapos itong cosine 2a ang nilipat mo. Okay? Kaya magiging 1 minus cosine of 2a. Okay? Sana nasundan yan. Okay? Para nangyari. Then, kailangan mong i-divide ito ng 2 para mawala ito. Gaya dito. Okay? So, ginalaw mo yung left. So, divide mo ng 2, divide mo rin sa right. Okay, so ito pa yung isang form o isa pang useful identity na magagamit rin natin sa mga susunod nating derivation. Okay, so yan. Okay, so itong dalawang to are some of the useful identities din. Okay. So yan. So ganyan lang. Tapos ngayon, then pag pinalabas na natin yung half angle, ang gagawin lang natin, so syempre itong A, okay, yan yung angle natin. So kung gusto mong palabasin yung half angle, okay, hindi kalahati nitong A. So therefore, A over 2. Okay? Kasi yun yung half angle natin. So gagawin lang natin, gagamitin natin itong useful identities na to, ng dalawa. Then i-replace natin yung A ng A over 2. Okay, so parang ganun gusto natin gawin. Okay. So kapag replace natin siya, okay, so isulat natin. So cosine squared, okay, tapos
papalitan natin yung A ng A over 2. Okay. Tapos itong nasa kanan. Okay. So, 1 plus cosine of 2 times A. So, ang A natin is A over 2 kasi half angle. A over 2. Okay. So, ito may 2 dito. May 2 sa numerator, then denominator. Cancel. May matitira na lang isa cosine of A. Okay. So, therefore, magiging siyang 1 plus cosine of A over 2. Okay. Then, yung next naman, kapag si sine squared naman ang pinalitan natin. Okay. So, sine squared, palitan mo ng A over 2. Okay. Magiging siyang ganyan. Then, 1 minus cosine of 2 times A. Okay. Yung A, papalitan ulit natin ng A over 2. Yan. It's over. Therefore, cancel ulit yan. So, magiging ng 1 minus cosine of A over 2. Okay, so yun na yung sine squared of A over 2. Okay, so therefore, ito na yung magiging itong dalawa na to. Yan na yung half angle natin. Okay, so kung ililista natin. Okay, so half angle identities for sine and cosine. Okay, so yan na yan. So, sa sine is ito. Sine squared A over 2 is equal to 1 minus cosine of A over 2. Okay. So, yan yung sa sine. Okay, then sa cosine naman. Okay, is halos same din kasi yung sine magiging positive. Okay, so yan. So, yan. Yan. So, yan yung dalawang natin for sine and cosine. Okay. So, ngayon, kung titignan natin, sir, what if gusto ko lang makuha is yung sine of A over 2 lang, half angle. So, pwede nyo namang i-square root na lang. Okay. So, ibig sabihin, gusto kong sabihin, kung gusto nyo kunin is yung sine of A over 2 lang. Okay. Ang gagawin nyo, ito pa rin naman ang gagamitin nyo. So, yung ganyan na original na formula. Okay. So, para makuha natin yung sine A over 2, kailangan mo i-square root yung left hand side. Then, square root mo rin to. Okay. Pero, syempre, pag square root mo yan, so, ito na yung sine of A over 2. So, lumalabas, meron dyan na yung tinatawag nating plus and minus kasi depende sa quadrant yan. Okay, na located siya. Kasi kung maalala nyo, di ba, sa quadrant, okay, so may first quadrant, second, third, fourth. Okay, meron di bang corresponding signs kung yung x mo is positive. Okay, dito is negative, positive. Ito is negative, negative. Ito ay positive, negative. Parang ganyan. Okay. Kaya meron tayo ditong plus minus. Okay. Square root of 1 minus cosine of A over 2. Yan. Tapos pag sa cosine naman, ganoon din naman. Okay, sa cosine, ito rin yun. So, cosine squared. A over 2, square root mo yun. Then, syempre sa kanan, square root mo rin. Okay, yan. So, syempre, gusto mong kunin yung cosine ng A over 2. Yan, yun na yung result. Okay. Iba rin siya sa plus minus square root of 1 plus cosine A over 2. Yan. So, parang ganyan siya. Okay, so, yun. Yun yung sa half angle ng sine and cosine. Okay, so may question. Mabilis ba? Mabilis ba, class? Na susundan ba?
Okay, sige. Kung may question, ano lang kayo, interrupt niyo lang ako. So, yun yung ganon lang yung pagkuha nung ano natin. Kaya kung titignan niyo, medyo marami lang talagang kailangan gawin. Pero, simulat sa pool, dinerive natin, di ba, hanggang dito. So, ang last na lang nating i-derive is yung tangent half angle. Tapos, yun na yun. So, lahat na yan na yung identities natin. Okay? Na kailangan nyo rin sa calculus. Pero syempre, pag nag-calculus na tayo, kahit ilista nyo na lang to. Okay? So, pwede nyo na lang siyang ilista para pag kung kailangan nyo gamitin, pwede nyo siyang gamitin. Okay? Hindi na natin papahirapan yung sarili natin. Okay? So, na sabihin ko, i-derive nyo na, hindi na pwede. Okay, mahirap yun kasi matagal din natin ito i-derive, di ba? Kung isipin nyo yung discussion natin, pag dugtong-dugtongin yan, siguro mga isang araw ka magdi-derive nung hindi naman, siguro mga ano lang, 8 hours. Okay? Talagang continuous. Pero kasi tayo, nag-explain pa, di ba? Pero kung i-derive mo lang, siguro mas mabilis ng konti. Pero ang idea pa rin dyan, yan yung gusto kong i-share talaga sa inyo na dapat marunong kayo mag-derive. Okay, kasi yan yung ano talaga na proof na talagang napalabas natin yung mga identities na yan. Tapos na hindi natin lang basta-basta i-accept kung ano lang sasabihin ng teacher nyo. Okay? Kasi minsan ganun tayo, di ba? Pag yung teacher nyo sinabi, ito ay equivalent dito. Okay? Tapos pag tinanong mo, sir, paano yan naging ganyan? Basta, yan na yun. Di ba? Minsan yung mga ganyan, skip nila yung pag-derive. So tayo naman, syempre, maniniwala tayo. Kaso lang ang problem, kung may mali, di ba? So hindi natin nakita kung talagang yung ba talaga. Ayan. So yun ang advantage kapag nagdi-derive tayo. Okay? So next nating i-derive is yung tangent. Okay? Half angle formula. Okay. So half angle ng tangent. Okay. So dito mag-start tayo sa actually dito maraming ways actually. Kasi ang kagandahan sa tangent, di ba kung maalala nyo, kapag tangent na pinag-usapan, ginagamit lang natin yung mga functions natin sa sine sa cosine. Okay? So kung gagawin din natin yung dito, pwede natin gawin. Okay? So ano ba yung equivalent ng tangent of theta? Okay, by quotient. Okay, by quotient identity, ang tangent theta is equivalent to sine of theta over cosine of theta. Okay, so ulit-ulit na nating dinidefine yan. Okay. So ngayon, syempre, kung gusto natin kunin yung half angle, kapalitan lang natin si theta ng a over 2. Okay, si theta, palitan nyo ng a over 2. Okay. So magiging na siyang tangent of a over 2. Okay. Siyempre, pati damay din tong si sine sa si cosine. Okay. So, si sine mo, papalitan mo yung theta ng a over 2. Si cosine, ganun din. Okay. Parang ganyan. So, para mapalabas natin yung gusto nating maging definition niya. Okay. So, ang gagawin lang natin is to multiply yung numerator and denominator nitong 2 sine of a over 2. 2 sine of a over 2. Okay? Then, sa numerator, and din sa denominator. Okay? Siyempre, ito kasi kamali tayo. Nasulat. Okay? So, 2 sine. Okay, so 2 sine of a over 2. Okay? Kung multiply natin yung numerator, ganun din dapat sa denominator. Para technically ito ay 1. Okay? So, hindi nyo binabago yung ito.
Okay? So ngayon, mamaya makikita niyo bakit 2 sine of A over 2 yung minultiply natin dyan. Okay? Kasi pag minultiply na natin to numerator sa numerator, denominator sa denominator. Okay? So sa numerator, papansin niyo may sine A squared, may sine A squared dito, multiply. So, syempre may 2. So, yung 2, retain mo yun. Then, sine of A over 2 times sine of A over 2 is magiging sine squared of A over 2. Okay. Ganyan yung magiging result dito sa numerator natin. Then, sa denominator, multiply nyo lang rin. So, 2, then, unahin natin yung sine. So, sine of A over 2 times cosine of A over 2. Parang ganyan. Okay, so ngayon, mapapansin nyo dito, itong part na to, di ba meron dito, ito. Yan. Meron ba yung kayong natutunan na ganyan na itsura? Oo, sir, kasi kanina yung half angle ng sine. Okay. So, ibig sabihin yung half angle ng sine, kung maalala nyo kanina, okay, ang sine squared ng A over 2 is equivalent to 1 minus cosine of A over 2. Yan. So, yan yung equivalent yan, di ba, kanina? O di, pwede natin yung palitan ng ganon. Tapos ngayon itong ito namang nasa baba naman. Okay. Kung maalala nyo naman yung double angle natin, kanina yung pinag-usapan lang natin, yung sine of 2A, okay, double angle. Okay, so ano ba equivalent na sine of 2A? Okay, sine of 2A. Di ba ito? Ito, 2 sine A cosine A. Okay, 2 sine A cosine A. Okay, so sulat natin. 2 sine A cosine A. Tapos ito ulit. Itong 1 minus cosine over A cosine A over 2. Ito yun na. Yan. Okay. So, yan. Kaya dyan nakuha yung, ito. Ito. Okay. So, dyan nakuha yung mga ito. Okay. So, ngayon, once na nakuha natin yan, ibig sabihin, itong part na to, itong sa baba, kamukha rin nito. Yun nga lang, ang A mo is A over 2. Okay? Kasi i-rewrite ko to ha, para makita nyo. Mas obvious. So, kapag nire-write natin yan, magiging itong 2, okay, 2 sine of A over 2. Okay. Then cosine of A over 2. Okay, di ba kamukha na? Okay. So, ngayon kung A over 2 yung A mo, okay, so, equivalent na siya ngayon sa sine of 2 times A. Okay, or A over 2. Yung A kasi natin is A over 2. Okay. Kaya parang lalabas itong sine of 2 times A natin is A over 2. Ayan. So, mawala. Magiging sine A na lang. Okay. Yung 2 sine of A over 2 cosine of A over 2. Okay. So, yan. Itong part na to, saka ito, okay, gagamitin natin yan para i-replace itong ginagawa natin kanina. Okay. So, kung ni-replace mo yan, yung numerator na natin, 2 sine squared A over 2. Ito yun, di ba? Papalitan mo nitong buong to. Okay, palitan natin. So, 2 times 1 minus cosine of A over 2. Okay. Tapos over, okay. Yung sa ibaba, sine of A na lang, di ba? O, yun. So, sulat mo sine of A. Yan. Okay. So, ngayon, pag nakita nyo dito, meron tong 2 sa numerator, denominator may 2, so mawawala to. Okay? So, therefore, ang tangent of A over 2
is equivalent to 1, ito na lang, 1 minus cosine of A, okay, over sine of A. Okay. So, yan yung half angle identity for tangent. Okay, so yan yung isang version. Okay, marami rin tong version actually. Kasi para tong yung cosine din. Okay, so yan si first version. So may question so far. Question? Okay, so mukhang lang sumasagot. So wala sigurong question. Hindi dito pa ba ako? Teka, wait. Okay, sige. So yan. Okay, so nasusundan pa ba? O nahihilo na kayo? Kaya Okay, sige. Kaya pa. Okay, sige. Kaya. Tuloy, continue. Pwede po, sir, scroll pataas. Okay, sige. Wait Okay, yan. Screenshot lang, sir. Okay na po, sir. Okay, sige. Okay, sige. So, next. Okay, so yung iba pang form niya. Okay, so once na nakuha na natin yung yung isang form, pwede pa natin makuha pa yung iba pang form ng tangent, angle ng tangent. Okay. So, yeah. Wait lang, may tumunog eh. Okay, sige. Okay. Okay, sige. Okay, sige. Okay, next. Isa pang form, kagamitin na natin to. Okay, itong napalabas natin para palabasin pa iba pang form ng angle ng tangent. Okay. So, open nyo lang yan. Okay, so 1 minus cosine of A over sine of A. Okay. Tapos, Excuse me, sir. Yes. Medyo maano po sa sa tainga yung sound. Masyado malakas. Yan. Okay na? Okay na po, na sir. ba? Okay, sige. Medyo malakas lang siguro yung Okay, so yon. So sa iba, okay naman yung boses ko, malakas. Basta, Yes okay po. naman. Okay. Okay naman, Okay, sir. sige. Sabihan nyo lang ako kasi nilalakasan ko kasi for the sake ng iba kasi mahina naman ang arrive ng boses. Okay. So sige, continue natin. So yan. Tapos, ang gagawin natin is i-multiply natin siya nung tinatawag nating conjugate. Okay? So, ano nyo na ba yung term na conjugate? Okay. Math nyo? Okay, anyway. Hindi So, pa po. ito yon. Basta, kopyahin mo lang yung ito. Para siyang pares kasi conjugate kasi parang couple parang ayun. So, parehas lang din niya, 1 cosine A din. Kaso lang, papalitan mo lang ng Hindi sign. po. Okay, sige. So, hindi pa na. Ito yon, ito yung tinatawag nating parang conjugate. Okay? So, yan. Papalitan mo lang siya kung negative to, ang conjugate niya plus. Pag plus to, minus yon ang conjugate. Parang ganun. Kasi ang idea dito, syempre, magpapalo tayo ng law of nature kasi syempre, so, parang dapat magkaiba yung sign. Okay? So, yun lang ang parang pwedeng pagsamahin. Ganun. O parang ipakasal. Ganun. So, dapat lalaki, babae lang. Parang ganyan. Anyway, so multiply natin yan, syempre sa numerator. Then, i-multiply nyo rin syempre sa denominator para hindi nyo binago itong expression na nandito sa kanan. Okay. So ngayon, gagawin natin is to multiply lang yung numerator sa numerator, denominator sa denominator. Okay. So sa taas, FOIL method lang kayo. Okay. So magiging siyang 1 plus cosine of A minus cosine of A. Okay, then negative cosine squared A. Okay.
So, yun yung sa numerator natin. Then, sa denominator naman is, copy na lang natin ito muna as is. So, sine of A times quantity of 1 plus cosine of A. Okay, so parang ganyan. Yeah. Okay, so yun. So ngayon, plus cosine A dito may minus cosine A. So magka-cancel out to. Okay, kaya yung numerator nyo, ang matitira is 1 minus cosine squared A. Okay, so ganyan. And sa ilalim, copyin lang natin. Ayan. Okay. So ngayon, by Pythagorean identity, okay, itong nasa taas, it is equivalent to sine squared, di ba? Sine squared of A. Okay, by Pythagorean natin identities. Okay. So, ibig sabihin itong nasa taas, papalitan mo na yan ng sine squared A. Okay. Yan. Tapos, over, okay, sine of A times 1 plus cosine of A. Okay. So, may sine A sa taas, may sine A sa baba, pero squared yung sa taas. So, magka-cancel yung isang sine of A, matira na lang sa taas isang sine of A. Okay, so therefore, ang isa pang form ng half angle ng tangent function, okay, sine of A over 1 plus cosine of A. Okay, so ito pa yung isa pang form. Okay, so ulitin ko lang ha. Ito yung una nating form. Okay, parang yan yung A. Okay, tapos ito na si pangalawang form. Okay, ng half angle ng tangent. Okay, so question? Okay, so kung wala, continue natin. Wala po. Okay, sige. So B, yung pang C naman natin, gagamitin lang natin dito yung actually ginawa na natin to kanina. Okay, so ang pangatlong form natin is yung nauna natin ginawa yung kanina pa. Okay, yung by quotient na equivalent ang tangent sa sine over cosine. Okay. So, yeah. Yan na mismo. Ito na yung pang ngatlong form nyo. Okay, ng half angle ng tangent. Okay. Then, yung last niya naman, makukuha naman natin yun kapag ni-square naman natin yung ano. Okay, so ito naman. So, yung pang last, okay, so, gamitin na natin tong letter C. Okay. Ang gagawin natin is, syempre, kopyahin nyo yan kung gagamitin natin. Okay. Tapos, i-square mo to. Itong nasa left. Syempre, pag ginalaw mo yung left, then may equality tayo, may equal symbol dito. Dapat galawin mo rin yung kanan. Okay. So, magigitong tangent squared ng A over 2, okay, is equivalent ngayon sa sine squared A over 2 over cosine squared ng A over 2. Okay. So, kung maalala nyo, ang equivalent ng sine squared of A over 2 sa mga previous natin. Yan, di ba? So, 1 minus cosine of A over 2 pag cosine is 1 plus. Okay? Papalitan mo lang yan ngayon yung ratio na yan. Okay? So, yung sine squared is papalitan mo ng 1 minus cosine A. So, 1 minus cosine of A over 2. Okay, so ito yan ha. Ulitin ko. Ito yan. Okay, so 1, tama. 1 minus cosine A over 2. Okay, so ito yan. Okay, tapos over
Yung cosine squared A over 2 naman is 1 plus cosine of A. So, kopyan nyo lang yun. 1 plus cosine of A over 2. Okay? So, syempre, merong sa numerator, merong denominator na 2. Sa denominator, merong fraction din na may denominator ng 2. So, therefore, magka-cancel out to. Okay? Into. Okay, so ang matitira is ay 1 minus cosine of A over 1 plus cosine of A. Yan. So, yan na yung pang letter D. Okay, so yan. Question. Yan, so A. Yun yung 4. Okay. Ito si A. Okay, si B. Ito. Si C. At si D. Okay. So, yun. Question. Wala na po.